Good morning, good afternoon, good evening. Today is Saturday. As you can see, bis na ako. But hindi pa ako tapos sa aking mukha. Ngayon kasi, ililibre kami ni GM. Pasensya nyo na yung aking tupiin dyan. Wala pa akong ganang magtupi. Maglalagay lang ako ng sunscreen. Though, hindi naman mainit sa labas. Pero, sabi kasi nila, kahit na hindi mainit, maglagay daw ng sunscreen. Si Nico nasa lola niya. Kasama niya lola niya, nang-grocery sila ngayon. Hindi na ako sumama dahil nag-edit ako galing ng video for upload today. Meron akong upload for today. Hindi ako nag-vlog Thursday and Friday. Wala akong ginawa nung Friday. Naglaba lang. Tapos nag-edit ng vlog. So, wow! Yung kapatid ko nakakapaglibre na sa amin. Ang galing! I'm super happy and proud. Since it's a kind of date, kasama din pala namin si Bianan. Maglalagay ako ng konting kolorete sa mukha. Yung usual ko lang na ginagawa pag umaalis ako. Inisip ko sa sarili ko, minsan lang kami nalabas. So why not gamitin din yung mga makeup na nakatago lang din sa cabinet. I think tapos na yung aking kapatid sa pag-ready. 11:30 kasi kami aalis. Gusto kong maglagay sa akin dito. Gamitin natin itong bigay sa akin na alam kong super tagal nang expired. Pero okay lang yan. Gamitin natin hanggang maubos to. Gamitin ko ito, shimmer. Ito siya. Same brush lang din. Diba? Kalmara. Tapos yung excess, lagay natin dito sa baba. Wala pala akong concealer, no? Medyo makapal tong dito kaysa dito. Tanggalan natin siya gamit itong ating cotton buds. Para mas maganda yung ating mata kahit na hindi siya makikita dahil naka-eyeglasses ka. Maglagay tayo ng eyeliner. Magka-curl ako ng lashes. Diba? Lumalaki yung mata. Wala ako sa mood maglagay ng mascara sa lower lashes. Maglagay lang ako ng blush. Usong-uso na ngayon na maglagay ng blush right under your eyes. Yung dito talaga sa pinakailalim ng mata. Naging trend siya ngayon. So, itry natin siya. Ito yung maganda sa blush ito kasi hindi siya yung pakak na blush. But, it gives you that glowy effect. Promise. Para kang nag-highlighter. Gusto sanang magkulot ngayon pero wala na akong time. Late kasi ako natapos mag-edit. Right after mag-blush ako, nag-curl ulit ako ng lashes. Para pinapatuyo ko lang yung lashes, saka ko siya i-curl ulit. Ayun, grabe naman kabawg sa pilok pero hindi yan siya nagtatagal. Yung eyelashes ko kasi tulad din siya ng aking buhok. Sobrang stubborn. Then, gagamitin ko lip balm is etong 004 ng Maybelline. Diba? Lip balm lang siya na meron siyang color. Gusto kong magkulot pero wala na akong time. Tatalian ko na lang yung aking buhok ng hindi ako magtatali ng buhok ko. Parang ganun lang. Wow! Alam nyo ba, yung hati ng buhok ko is dito talaga. Tingnan nyo. Sa katagalan kasi para siyang napapanot ba. Ganyan talaga yan siya. Pero sa katagalan, para feeling ko nababawasan yung buhok dito. Pero ngayon, meron na siyang mga baby hairs na tumubo. Kaya nilagay ko sa gitna yung buhok ko. Hindi naman siya super gitna. Mga dito lang, parang transfer ko lang yung natural hati ng buhok ko. Or anong tawag doon. Basta may term doon. Hindi ko na alam kung anong term. Nakalimutan ko yung term niya. Narinig ko yun. Ginamit yun na word nung nag-reband sa akin. Hairline ba tawag doon? Kung meron kayong alam, i-comment nyo sa baba. So, ilugay ko lang yung aking buhok ngayon. Magbe-belt ako Alam nyo ba, itong pants na to, ito yung isa sa favorite pants ko na naukay ko as in. Tamang-tama kasi yung size niya sa akin. Tamang-tama din yung height. T-shirt lang actually itong sinuot ko. Ayan. Tapos nag-cardigan na lang ako. Para tayo mag-duty ngayon sa office. Gusto kong gamitin ulit itong bag na to. Wala naman talaga akong ilalagay pero ang cute niya lang kasi sa outfit. Oh, diba?
Wala, ang tagal ko na din hindi to sinusuot. Ako kasi pag lumalabas, ngayon ko lang din na-realize na hindi pala talaga ako mahilig sa malalaking bag kasi wala ako ilalagay. Pero pag nag-vlog ako, dapat malaki yung bag ko dahil pinapasok ko yung camera ko, yung charger, power bank, everything na kailangan para sa vlogging. Napapansin ko sa sarili ko na mas ginagrab ko yung mga bag na maliliit. Yun pala talaga ako, yung mahilig sa maliit na bag. Anyway, kukunin ko lang to. Alcohol, hand cream, wet toilet tissue. Meron akong cologne pagka pumasok sa CR. Pagka nadjejebs ka kasi nahihiya ako pag maamoy. Kaya minimake sure ko na meron ako laging perfume sa bag. Hindi ko siya ginagamit na perfume para sa katawan ko pero ini-spray ko siya sa CR. Dalhin ko din to Swiss knife na maliit. Regalo to sa akin ng lolo ni Nico, yung namayapang lolo ni Nico. Sabi niya sa akin, dapat lagi kang may ganito for emergency. Mayroon tong toothpick. Ayan, may toothpick yan siya. Meron siyang puller or anong tawag na to. Meron din tong maliit na gunting. So, kung meron kang sinulid na kailangan mong gupitin sa damit mo or tanggalin sa damit mo, magagamit mo siya. Kaya lagi yan siya nasa bag ko. Magdadala ako ng shopping bag kasi sabi ni Bianan, sasaglit kami sa TK Maxx. Baka meron din ako mabili sa TK Maxx. Magdala ako ng eyeglass cleaner, aking power bank, ball pen. Lahat ng bag ko may ball pen. Tapos ang aking dalawang wallet. Eto kasi na wallet, hindi ko siya nilalagyan ng coins. Wala din tong laman. Nandito lang yung aking rosary. Wala din tong pera. Nandito yung cards. Gusto kong bumili nung pen case. Kasyang-kasya lang yung isang ball pen lang talaga. Natakot ako na baka mag-leakage siya ba tapos mapunta sa bag. Anyway, eto naman, nabili ko to sa Pinas for roughly 300. Binili ko to dahil wala akong paglagyan ng coins. Diba, ang daming coins sa Pinas. As in, dito din, madami ding coins. Kaya, ayan, mabilis akong makakuha ng coins dito. As in, ginaganon ko lang. Kinukuha ko siya lahat, tapos nagbabayad. Tingnan nyo naman, oh, may mga cents dito, nakakainis. Sana yung pera, papel na lang lahat. Wala ng coins. Dito kasi hindi ako masyadong gumagamit ng cash since lahat ng shops dito pwedeng card ang ipangbayad. Anyway, ready na ako. Kailangan ko lang mag-perfume. Let's go. Uy, parang ang cute ng aking attire today. Ang cute ng bag ko. Wala lang, hayaan nyo na. Minsan lang ako nagpipiling maganda. So, pagbigyan nyo na. Andito na si Nico, kakarating niya lang. I-haul ko saglit yung kanyang mga napamili. Ito yung binili ni Nico. Meron siyang almond milk, pulang sibuyas, jalapenos, cream, coffee niya. Ito yung coffee niya, fair trade. Maltation, ewan ko sa kanya. Uy, bumibili na naman siya ng ganito. Carrot, pang salad namin. Saging, 2 cucumber. Ito, pinabili ko sa kanya. Fresh queso ba? Hindi ko alam kung anong fresh queso sa Tagalog. Tapos, cherry tomatoes. Ito yung lately na favorite ko, pang palaman sa tinapay. Ito yung aking outfit. Hindi ko alam kung bet niyo, pero ito yung pinaka-paborito kong pants. Gusto ko sana mag-heels na shoes, pero wala naman ako ibang shoes, uy. Ganyan na lang. Yung aking kapatid, oh, na manglilibre. By Udo. Alis na kami. Merong ikwento si GM sa inyo. Kasi kahapon, nag-swimming sila ni Nico. Natatawa siya, uy, hindi niya pa nga nakwento. Natatawa ko kasi nasa ko pa lang ng tiguan sa panglalaki, mga pisot. Bullshit pa ni siya, uy. Pagpasok ko pa lang, wala na silang Wala na silang suot lahat. wala na silang suot lahat. Tapos, basta mga mga pisot ang mga Tawag-tawa si GM, uy. First time niya actually mag-swimming ba? Sa swimming pool dito. Niyaya siya ni Nico kasi si Nico lagi naman. Sabi ni Nico sa akin kagabi, pagdating niya, sabi niya, alam mo, I'm wondering what's the reaction of your brother when he sees all the men are naked.
Gusto ko talagang tumawa. Nakapagpigil tawa talaga ako kasi baka mano sila ba. Tapos tawag ganun, babantayan ko nila ba? Tumuan, They will naglatis. notice you. You have a jackpot, M, because the shower is full when we arrive. So, so meaning, ikaw lang yung may suot Ako, sa si plot. Nico. Fully booked. Kami lang dua. Kasi si Nico din, pag hindi niya kasama to si GM, nakahubad din to siya. Sure, eh? Yeah, sa kanila kasi wala silang pakialam talaga uy, kung sino makakakita sa kanilang mga batuta. Napitigwang rutin. Luwi, igdagay siya. Parang gitong niya ba? Bumbuang. Ewan ko ba talaga sa kanila uy. Grabe yung pagka-liberated nila. Wala silang paki. Pag sunod ako, diba? Mm. Kaya sunod ko, naka-atras ko kung kahat doon. Kailangan kita naman ba? Na-shock din ako nung nalaman ko kagabi na puro pala hubad doon. Pag po kailangan mga karito, mga tigwang lang pati. Yan yung normal dito na abnormal sa atin. Dapat uban ka doon eh. No. Sunod uban ka. No, I don't like swimming pool. I like dagat better. Mura ko nabuhong sa swimming pool ba. Nung bata pa kasi kami, halos araw-araw kami naliligo sa swimming pool. Nandito na kami sa city. Nag-iisip pa ako kung ano yung kakainin ko. Kasi sabi ko kay GM, next time pagkakain kami, yung kakainin ko, yung in-order niya, Japanese style fried chicken ba. Masarap kasi yun. Pero ngayon naiisip ko, ang lamig. Ang sarap humigop ng sabaw. Iniisip ko din, yung chicken kasi pwede ko din siyang lutuin sa bahay. Pero yung ramen, hindi ko siya maluluto sa bahay. Dalawa na lang yung kainin ko. Libre naman ni GM. Hindi niya ako narinig. Dalawa yung kakainin ko ngayon. Oh, kung harot mo. Anyog di marot. Ikaw ba yan? Nandito na si mama, oh. Hi! Hello, mama. Mang libre si GM. treibst du dich rum? Dito na kami, oh. Kinailangan pa naming umikot kasi eto na daan, sarado siya. Under renovation kasi itong area na to. Wow! Ito yung order ni Nico. Same as usual. Tantan ramen. Tapos green tea. Kay GM naman. Wow! Murag lamin nilang sauce. That's mayo man. Spicy mayonnaise. Fried chicken. Actually, it's a starter. Pero nag-order siya ng kanin. Sa Pinas guys, walay sa restart. Diretso na lang. Buwan na yun siya. Ito naman yung akin. Spicy miso ramen. Kay mama din ramen din. May order pa pala si Nico. Tada! Sushi. Isst du sogar dein Nori heute? Darf ich mal bei dir probieren, Ja. wie das anders schmeckt? Gerne. You really don't like it. It's so good. Probier mal meine Suppe, solange sie noch heiß ist. So schmeckt sie nämlich am besten. Ist doch gut, gell? Yeah, good. Kannst mitessen, weil das ist nicht so viel. Ano yata? Hindi ko ganana na. Natry naman gusto mo ito ng ramen na rin. Tanan. Jetzt doch. Vielleicht magst du bloß kein Miso. Sarap. Nag-order si GM ng banana with vanilla ice. Banana tempura tawag nila dito. Mayroon din siyang mango sauce. Ito yung saging. Hast du es nicht eingetragen? Is, no. Doch, ja. Lami siya. Yung lata na saging. Saba or kuan. Ja, mir ist ja egal. Ihr müsst halt dran denken. Lakapan. Er muss halt rechtzeitig dort sein. Mainit yung saging.
Saba? Saba, no? Saba nga, na-overload hinog guys. Yeah, overripe. Gusto ko ba yan, Mama? Ich habe es gerade so verwirrt geträumt. Was wollt ihr wissen? Ob du probieren willst. Aber ich sag's dir, das ist süß. Du? Danke, nein. Tapos na kami sa aming lunch. Si Nico umuwi na. Kaming tatlo magsha-shopping pa. Kahit na may work siya. May trabaho siya after. Das Zapzarab. Ja? Das ist eine Kultkneipe. Ja. Die gibt es quasi schon immer und ist so Art Disco. Das hat schon... Oh? Kana na Raisa? Listen. Sarap-sarap. Das hat doch schon der Martin erzählt. Ah, der Martin. Ja. Er sagt doch immer, dass er da immer gegangen ist. Nandito na kami sa TK Maxx. Si Bia na nasa itaas. Yung kapatid ko naman, ewan kung nasaan. Ako naman dito sa mga bags. Kasi hahanap ako ng bag ko pang work. Hahanap ako ng tote bag. Kasi gusto ko ng tote bag para sa work ko. Para kasya yung aking damit. Ang cute naman ang bag na to eh. As in, super cute niya. Hello, ito din ang cute. I-try ko to eh. Tingnan ko kung bagay ba to sa akin. Ang cute din oh. Ang daming cute na bag dito eh. Available. Ang cute. Maganda siya eh. Ayan oh. Maganda siya pero hassle siyang i-close. Tapos na kami. Tingnan nyo naman yan. Oh, may bit-bit na si Mama. Wala siyang kailangan pero meron siyang madaming nabili. Ako this time, very good ako this time. Wala akong nabili. Kasi sinabi ko yung kinuha mo. Hindi maganda. Actually, tatlong bag yung kinuha ko pero di ko nabetan in the long run. Pupunta kami ngayon sa China store. Meron sana akong nagustuhan. Meron akong wallet na kinuha. Kukunin ko na sana siya. Pinakita ko kay GM. Sabi niya ang pangit daw. So, hindi ko na lang siya kinuha. Gusto ko kasi bumili ng wallet. Dadalhin ko sa Pinas. Parang nadala na kasi ako. Last time, dinala ko yung aking Louis Vuitton na wallet. Matagal ako doon sa Pinas. So, ayun, sira yung zipper until now. Wala pa akong opportunity na pumuntang Frankfurt. Lalo na ngayon na wala si RC sa Frankfurt. So, hindi na talaga kami makakapunta sa Frankfurt. Doon lang kasi may shop. Tapos sa Düsseldorf, meron din. Pero, mas malabong makakapunta kami ng Düsseldorf. Ang layo-layo. Sa Louis Vuitton na shop lang kasi yun mapapa-repair. So, until now, hindi ko pa siya nagagamit. So, parang nadala ako na gamitin itong wallet ko doon sa Pinas. Natakot ako na baka ito naman ang masira. Nandito na kami sa Asian store or China store. Yeah, genau. Oyster sauce atuain. Kailangan pala namin ng oyster sauce. Wala po tayo dyan. Parang chili sauce. No, uy. Ito sa shrunk. Mama? Da ist der Lechon Sauce. Die nimmt man einfach. Zum Rollbacken. Einfach Sauce. Zum Dippen. Ja. Aha, ich würde einen Reis kaufen. Welchen soll ich denn nehmen? Jasmin-Reis meinst du? Für mich ist Reis. Du willst so wie unser Reis. Ja? Ja, dann Jasmin-Reis. Da zum Beispiel. Ja, okay. Das ist Jasmin-Reis. Okay, Reis. Mir Okay. ist noch wenig Reis. Alles klar. Meron akong kinuhang oyster. Hanap ako ng suka na masarap ba. Uuwi na kami, uwi. Ihatid muna ako ni Bianan kasi it's 3 PM pa. Kung ihatid kasi namin si GM muna, sobrang aga ni GM sa work. Naisip ni Bianan na ako muna ang ihahatid saka si GM. Nandito na kami sa bahay. Kakarating lang namin. Ang busog ko ay sobra as in. Tingnan nyo naman yung tiyan ko. Kumain pa kasi kami ni GM ng dessert. Ito din pala yung oyster sauce na nabili ko. Bumili din pala ako nitong mugo-mugo. Coconut flavored drink with nata de coco. Masarap siya eh. Time check, it's 8 PM. Ang gulo sa Facebook ngayon, as in. Nakita ko lang siya sa fina-follow ko na content creator, which is si Mikyat. Naka-follow ko kay Mikyat kasi real talker siya eh. Pasensya na kayo sa background, nanonood ako kay Ate G. Hi Ate G! Sana all, nasa Pinas. Wait lang Ate G, maya ka na. Merong nagtanong sa inyo ng aking skincare routine. Hindi maganda yung skin ko, pero sa akin, satisfied na
na satisfied ako. Ayan. Ang gulo sa Facebook ngayon ay kaya hindi ako nag-Facebook. Ayoko ma-stress at it's none of my business. Babalik na lang siguro ako pag okay na. Before pa talaga, kahit nawala pa yung issue, hindi ako naka-follow sa may issue ngayon. Hindi ko bet yung content niyo dahil super private nung mga kino-content. Para yun sa inyong dalawang mag-asawa pero pinapublic mo siya, bino-voice out mo siya. Hindi siya magandang pakinggan. Para lang to sa akin ha, yung mga ganyan na bagay kasi para lang yan sa inyong mag-asawa. Privacy niyo yan. Dapat, hindi na yun kailangan i-public. Para sa akin, pinapublic mo na yung buong buhay mo. So, dapat magtira ka din ng something na private para sa'yo. Most especially para sa inyong marriage or para sa inyong dalawang mag-asawa. Lahat tayo, merong gusto, merong hindi gusto. So, yun yung akin. Hindi ko type yung mga ganun na mga content. Bastos din yung bibig ko. Pero, pinipili ko yung lugar, pinipili ko yung pag-sharean ko, ganun. Ginagawa ko yung best ko na magkaroon ng dignidad at magkaroon ng delikadesa, respeto sa sarili. Yun yung pinaka tinatatak ko sa utak ko. Kung napanood nyo yung vlog ko before pa talaga, nag-Q&A ako dati. May question doon na, anong nauuna, love or respect? Kasi sa akin, nauuna talaga yung respect. Yun yung pinaka-top ko. Pangalawa na yung love. As in, up until now, yan pa rin yung aking paniniwala. Lumakas yung paniniwala na yun. Nung nakita ko yung vlog ni Alex G. Mga words of wisdom nila, grabe. Doon mas nangibabaw yung nauna yung respect kesa sa love. Nung sinabi ni Alex na love is a decision, not a feeling. Mas lalong nangingibabaw yung paniniwala ko na nauuna yung respect before ang love. Anyway, ang daldal ko na naman. Feeling ko may something pa sa mukha ko, so gagamit ulit ako ng facial wash. Ito yung gamit ko na facial wash, CeraVe. Since inintroduce yan sa akin ni RC, yan na yung ginagamit ko lagi. Never na ako nagpalit ng facial wash. Ang skincare ko sa gabi at sa umaga ay same lang. Walang labis, walang kulang. After sa aking facial wash is naglalagay ako kaagad ng The Ordinary na Niacinamide. Gumagamit ako minsan ng toner. Ginagamit ko yun twice a week. Every Monday and Thursday lang. Sa evening naman yun siya. Nakapagbihis na ako ng aking pangtulog. Lipat tayo dito sa aming closet. Maglalagay ako ng aking cream. Ito yung Revitalift Laser ng L'Oreal. It's actually a day cream pero ginagamit ko siya pang night. Kasi wala akong night cream. Ito lang talaga. Malapit na naman siya maubos. Ang dami ko kasi maglagay. Napansin ko dati, yung nagtitipid ako ng nilalagay sa mukha. Parang hindi mabilis yung effect niya. Before ako pumupunta sa kwarto, lagi kong sinusuklayan yung aking buhok. Hindi ako humihiga sa bed pag wala pa akong suklay. Since nung nagdadalaga ako, lagi ko na sinusuklayan yung aking buhok. Kasi sabi ng lola ko, yun daw yung way para mabilis humaba yung buhok. Dapat daw suklayan every night. Yun lang naman ang aking skincare. Very simple lang. Okay, end ko na tong vlog. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like and share if you did. Leave a comment below. Follow me on my social media accounts. And please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And I will see you guys on my next one. Vielen Dank. Tschüss. Gute Nacht. Amping.